Hello po mga kasari. Magandang hapon po kasi hapon po dito. Kararating ko lang. Naghatid ako ng order para i-deliver nila mamaya kahit gabi na. Okay lang yun. Ang importante, hindi ko mabibitbit. I-deliver na lang nila. May kasama namang red horse yun eh. Kaya maganda rin yung malapit ang mga bilihan, wholesaler yan. Walking distance lang. Mga kasari, yung aking topic ngayon, yung part 2 ng aking video nung nakaraan na mga nakakainis at nakakatuwang pag-uugali ng ating mga customer. Lahat ng ito, mga experience ko yun sa mga customer ko. Sinishare ko lang sa inyo. May customer na yung tipo bang susuklian mo na, sabay sabi na, ganon. Kung ano-ano pang inaano niya, nakikita naman niya na ilalagay mo na sa plastic, ibibigay mo na yung sukli sa kanya, hindi niya pa sinabi na sabay-sabay na gusto pala ng ibang items, hihintayin niya pa talaga na susuklian mo siya. Di ba waste of time yung lalo na yung kung meron ka pang customer na nag-aantay. Lalo pa ako, mahirap para sa akin yung ganong kasi nag-iisa lang ako. At hindi talaga ako kumuha ng kasama. Kaya ko naman. Siyempre, hindi natin kayang magalit. Pasensya na naman. Pero, tao lang naman tayo para sumama ang loob, di ba? Kaya lang, kailangan talaga ng pasensya, mga kasari. May mga customer talagang ganon. Yung tipong susuklian mo na, tapos ang dami pa palang gustong bilhin. Hindi ko talaga masakyan yung mga ibang ugali ng customer talaga. Pero may nakakatuwa din naman tayong customer na may dala silang listahan ng kanilang bilihin. Ibibigay na lang sa'yo, iabot na lang sa'yo. So, ikaw, mapapabilis ang trabaho mo. Lagay ka lang nalagay sa plastic, kwenta ka ng kwenta. At least, napapabilis ang natin, pagbebenta natin. May mga ganong customer talaga. Marami din namang ganyan na bumibili sa akin. Pero marami din gano'n na hindi naman tayo pwedeng magalit. Pasensya lang talaga. Sa akin naman, experience ko lang yon, sinishare ko lang sa inyo. Marami. Meron parang customer na halos araw-araw naman bumibili sa'yo. Araw-araw naman din na ganun din ang items na binibili niya sa'yo. Araw-araw din siya magtatanong kung magkano. Sabi ko, tinatanong ko nga siya, hindi mo ba memorize yung binibili mo? Tapos tatawa lang. Hindi ko alam kung ang daming customer na ganun. Alam nila ang presyo pero itatanong pa rin nila. Siguro dahil umaasa sila na yung araw na yun na pagsabi nilang magkano mababa na ang presyo. Ganun kaya ang iniisip nila? Hindi ko rin maubos maisip talaga eh. O sadya lang talagang iniisip nila na umaasa pa sila na babaksak pa yung presyo ng mga bilihin na tumataas. Kaya ganun, Araw-araw sila nagtatanong. Nagtataka rin ako kung bakit eh. Pero alam naman nila, chok-chok talaga yung mga yun eh. Para bang umaasa para bang manliligaw na umaasa sa kanilang nililigawan na parang ganun ba? Siguro ganun nga, umaasa sila na bababa pa yung presyo. Meron naman mga customer na nakakatuwa na memorize na nila yung presyo ng mga bibili nila. Kaya eksaktong pera ang ibibigay nila. Kasi alam na nila, ilalapag na lang nila dyan. Alam na nila yung presyo niya yun eh. Kaya may customer ding nakakaintindi. Ay nako, marami talagang klaseng mga customer ma-encounter mo sa araw-araw. Meron din namang mga customer na mga bastos. Ang dami. Yung bang customer na kung bumili pasigaw, akala mo bibili niya yung buo mong pagkatao. Minsan natatawa na lang ako na naiinis. Kaya lang, kung sumigaw, grabe. Akala mo amo na hindi mo maintindihan na siya may-ari ng tindahan, no? Pero pasensya pa rin talaga. Talaga dito sa tindahan natin. Pag may sari-sari store ka talaga, kailangan ng mahabang pasensya. Meron akong customer. Lagi yun, ganun ang ginagawa niya. Hinahagis yung pera dyan sa counter. Pahagis pa.
Minsan, una, pinagbigyan ko, pangalawa, pangatlo. Nung pang-apat na hindi na ako makatiis sa kabastusan niyang pahagis-hagis ng pera, pa ganun. Para bang ganun pa, o, ginaganon niyo pa yung pera, o ginaganon niyo pa, para bang, hindi ko maintindihan na, siyempre customer siya, parang feeling niya, siyang boss siya, ganun. Sabi ko, galit ka ba? Sabi niya, bakit ilang araw, ilang ano ko na napapansin sa'yo, nahagis mo yung bayad mo, hindi pwede mo namang iabot dyan sa ilagay mo ng maayos sa counter. Huwag ka namang ganyan, sabi ko, huwag ka namang bastos, hindi naman kita binabastos eh. Sabi ko, hindi pwedeng ganyan. Ganyan ba yung turo sa inyo? Hindi siya makaimik, parang ngumingisi pa na parang aso. Sabi ko, kung ganyan ka ng ganyan dito, hindi, ayoko ng ganyang klaseng tao kasi hindi naman kita binabastos, ihahagis mo yung pera sa harapan ko. Huwag ka namang bastos, hindi naman kita inaano. No, nung sumunod na bili niya, umayos na siya, nilalapag niya na ng maayos yung pera. Kasi nakakaano na para bang nakakaloko eh. Biro mo hahagisan yung pera, ihahagis yung pera sa'yo. Para bang, kala mo, porket sila bumibili, ang nakakaano sila sa atin eh, parang ano nang tingin nila. Nakakasama rin ng loob, pero kailangan talaga ng pasensya na naman. Talaga naman, oo. Meron din naman mga customer na mababait, nakakatuwa, na pagbibili, iaabot mismo sa kamay mo. Ito po ang bayad. Pagkatapos nila magbayad, magpapasalamat kung naibigay mo ng items. May marami din namang magagalang na customer na nakakatuwa din. Buti nga, bumibili pa siya ngayon eh, kahit na sinabihan ko siya. Pinagpapasensya ko sa nung una kasi baka ako may pinagdadaanan, may sakit, may nararamdaman, o galing sa breakup. Mga ganun ba, kaya mainit ang ulo, hinahagis lang yung pera. Pero mali yun. Kahit na gano'ng kakainit ang ulo mo, huwag mo ihahagis yung pera. Ano yun eh, pera yan eh, baka magabaan tayo dyan. Kailangan ingatan din natin kasi yan ang ano natin eh, nakakatulong sa atin. Kaya wag, kahit papano respeto natin yung pera, huwag nating hagis-hagis. Ako pag nagaano ng pera, nakaayos lahat eh. Hindi ko ginugusot. Minsan, pag yung ibang customer, pag nagbabayad, gusot-gusot. Sabi ko, bakit nung ginugusot ang pera? Ginaganon nila, kaganon. Ako, inaano ko talaga, nakaayos lahat yan. Kasi, ano yan eh, yun ang nakakatulong sa atin eh. Hindi natin dapat ganunin kasi irespeto natin. May mga customer din naman na magtatanong ng presyo, magkano yung ganon? Pero pag sinabi mo yung presyo, tingin mo wala na. Titignan mo yung yung price tag no pag tingin mo wala na. Pag narinig niya yung presyo, simbilis ni Superman na naglaho, parang Superman na lumipad. Hindi man lang magpasalamat na sinagot mo ng maayos yung tanong niya. Talaga mga ugali na talaga ng mga iba nating customer Basta na lang nagulat ako, bigla na lang nawala. Narinig lang yung presyo. Bigla na lang umalis. Simbilis si Superman eh. Talaga naman yung mga tao. May mga customer din naman na nagtatanong kung magkano yon at sasabihin mo ng maayos yung presyo, sasabihin nila na ay salamat po, babalik na lang po ako kasi kulang po yung pera ko. Mga ganun ba? Pero kahit na alam kong hindi na sila babalik, at nagpapasalamat pa rin ako at naging magalang sila. Katulad ng mga ex na hindi na bumabalik, di ba? Alam ko naman eh, siyempre siguro namamahalan o ayaw nila yung ganung presyo, hindi nila naintindihan na namamasahe pa tayo. May mga ganoon eh. May mga customer naman na okay lang sa kanila kasi kailangan nila na nakakaintindi ng mga pinapatong nating presyo. Kasi minsan may customer magsasabi sa'yo na siyempre mamamasahe ka pa, yung pagod mo pa. Kaya okay lang yan. Pero may customer talaga na hindi nila matanggap yung mga tinutubo natin. Para bang
sama-sama ng loob nila sa tinutubo natin 2 piso, 3 piso. Para bang gusto pa nilang ipagkait yun. May mga customer na ganun. Totoo yan. Ang dami ko na experience. Lahat ng klase ng tao dito sa tindahan may experience, may mga pag-uugali. May mga customer naman na ang galing-galing. Minsan, wala tayong barya, di ba? Nagkukulang tayo ng barya kasi sunod-sunod na bumibili na puro pabarya na pabarya. Minsan, sasabihin mo, bumalik ka na lang. Kulang ako ng sa'yo, ng 2 piso, 5 piso. Pero ang galing-galing talaga. Maya-maya, maya't-maya, babalik yan. May barya ka na, may barya ka na. O kaya minsan, ipapabawas na lang dun sa binili nila na bago. Hindi makakatulog yung mga yan. Pero pag tayong mga tinder at tindero, sila ang nagkulang, wala na, dead man na. Nakakatawa talaga yung mga tao na yun. Pag sila naman ang nagkulang sa atin, asahan mo, hindi na yan babalik. Makakalimutan na yan. Kaya, kailangan ilista natin. Maging wise din tayo. Pero may mga customer din naman na mga honest. Binabalik nila yung mga kulang nila. Ito yung kulang ko ng isang araw. Ito yung ganun. Diba? Nakakatuwa rin. Pero mas malamang talaga yung mga customer na ewan ko anong klaseng pag-uugali meron. Kaya dito, naglalabasan na yung mga puting buhok ko. Pero kailangan natin ng pasensya mga kasari. O kung sino man ang gustong magtindahan, kailangan magbaon tayo ng maraming pasensya. Kung gusto nyo umpisa ng sari-sari store, yung mga OFW, yung mga bago, kailangan talaga ng pasensya. Yan ang babaunin natin dito sa tindahan. Number 1 yan. Kasi pagka lagi tayong nagagalit o hindi na yan sila bibili, hindi na yan sila babalik. O paano kasari, napakahaba na pala nito. Ngayon ko lang napansin. Sa susunod ulit, may part 3 pa to. Okay mga kasari, kailangan talaga natin hindi lang konti, madaming pasensya sa ating mga customer. Kailangan natin sila Sila ang nagbibigay sa atin sa ating negosyo Kung wala tayong customer, wala tayo. Kahit sabihin pa natin kompleto tayo, maganda tindahan natin, nandyan na lahat-lahat. Kung walang pupuntang customer, wala tayo. Kaya kailangan, pakisamahan na lang, pasensya. Pero kung minsan may pagkakamali sila, hindi naman masama na pagsabihan sila ng maayos Hindi naman masama na kausapin sila ng maayos na mali yung kanilang ginagawa. O di ba, mga kasari? Maraming salamat sa inyo sa panonood, sa pag-aksaya ng panahon ng manood ng aking video. Sa susunod na lang tayo uli magkita. May part 3 pa, marami pa akong experience. Masyado na kasing mahaba Bye! Ingat kayo lahat! Ano man ang hamon ng buhay, lagi mong ipakita na kaya mo at kaya nating lahat. Mga kasari-sari store, siya ang laging kasama niyo.